darling. Magbibilang ako ng barya. Piso-piso to, pinalitan ko kanina ng buo. Customer ko, may mga piso-piso daw siya na naipon. Kaya, pinalitan ko 300 to. Kasi, ngayong 25, magpapaano ako ng mga bata. Pahagis ba? Ika nga, share your blessings. Kaya, iano ko to, ihagis ko to sa kanila. Mga bata. 100 na mamiso, 100 na tagpa 5. Ayun. Bali 200. Sinabi ko kasi sa mga bata nung bago pa magpasko, yung may berna, sabi ko na na punta kayo sa Pasko. Papaano ako, papahagis sa inyo na papaagaw ba? Kasi dati nung sa abroad pa ako, inutusan ko yung pamangkin ko na sabi ko, ano kayo ng dyan, ipon ng barya kasi papaano natin sa mga bata. Tapos mga candy, yun. Para naman kahit papaano. Maraming kasing bata dito eh. Kaya mabilis maubos yung mga chichirya ko. Kasi bata, madami. At saka yung ice candy. Kaya para ibalik ko naman sa kanila yung nila. Yung pinangbili nila sa akin. So, samahan nyo ako magbilang. Marami-rami din to. 2, 5, 6, 7, 8. Naisip ko video ko lang para may paano may pang naman, pang update kay Lolo. Malay mo sa after 10 years makasahod din. Pakunti-kunting views. Pakunti-kunting sinting mo na dollar. Kahit mga 150 na mamiso. 250 or 300 yan. Paagaw ko sa kanila. Parang yan na yung naisip ko na pamasko sa kanila. Mahangin dito kasi amihan. 4, 6, 8. Hindi lang sa abroad yung winter. Kasi dito winter din dito. Winter ng hangin. 6, 4, 6, 8. Last year kasi nung doon ako nag-New Year sa amin mga kapatid ko. Meron yung tag-10 may plano pa kasi kami na palakihan to at saka isisimento lang. Inshallah. Ang simento na lahat para para matibay-tibay. Atin-atin lang to ha. Gusto kasi namin bayaran kung
simento. Pero pag nabayaran namin, pwede na namin ito simento. Tapos sa concrete lahat para matibay. Ang sarap sa pakiramdam na yung unti-unti na nag-ano, parang paangat na paangat. Thank you Lord talaga. Kaya nga sinishare ko din itong kahit pa na achieve namin or na ano namin, natanggap na mga blessings din. Kailangan lang na ano i-share. Kahit sa pamamagitan ng ganito muna. Saan ba ano ano man din yung ano namin i-ano din namin ibabalik din namin sa kanila. Nakakatuwa, nakakaano sa pakiramdam. Hindi pa ngayon pa so dito ano, alam ba yung dito alam yung mga darling. Ang hirap kaya ng ano dito buhay. Kaya pasalamat lang din ako na kahit pa paano bago ako nag for good ginawa ng paraan ng ni Lord na makaano ako ng ano, ganito. Kasi matagal ko talagang inano to pinangarap na sabi ko pag nag for good ako kailangan may ano ako yung hindi ako mawala ng pera piso-piso ganun hindi mawala ng wallet mo ng pera. Kasi ayoko nang maranasan yung dati na ano ni piso parang hirap na hirap ka anuhin mangungutang dati yung nanay ko na walang kasiguraduhan kung kailan mababayaran kaya sayang nga lang at hindi na niya ako naantay kaya siguro kung nakita niya na ganito yung ano ko masaya na rin ako na ano kasi alam ko naman na ginagabayan niya ako na kasi kukwento ko lang sa inyo medyo mahaba-haba to yung ano 3 months pa lang ako sa abroad yun namatay yung nanay ko siya yung nag-ano sa akin talaga parang nag-ano na mag-abroad ka sabi niya mag-abroad ka para ano kasi parang naiingit siya sa mga kaibigan niya na papadala ng mga ganito kalaki, tapos ang gaganda ng mga bahay, yung ganyan, simento na. Tapos yun parang, kasi sa Manila na ako nagtrabaho. Tapos parang ano, inano ko yun sa utak ko, tinanong ko yun sa utak ko. Kaya yun, nag-apply talaga ako. At saka sa awa ng Diyos talaga nakaano ako ng magandang amo. Kaya, yun nga lang, nakakasaklap kasi, tatlong buwan pa lang ako doon. Kasi, November ako dumating December, January, 2 buwan pala 2013 tapos pagka January no namatay na kaya hindi ko alam kung anong gagawin ko kasi kailangan naman na uuwi ako 2 buwan pa lang ako tapos higit sa lahat wala yung so yun na nga 2014 January namatay ang nanay tapos pagka 2015 July namatay naman yung kuya ko. Alanganin sa ano ko yun alanganin sa uwi ko. Kasi July dapat 2015 pagka November pa ako matapos ang kontrata ko. Alanganin. Kaya sabi din ng isa kong kuya, sabi niya, kung ano sabi niya, di wag ka nang umuwi sabi niya, padala ka na lang. Kasi tiyak naman na matutuwa sabi niya yung kapatid natin na naintindihan ka naman yan sabi niya kasi nasa malayo na. Kaya wala na rin ako magagawa sabi niya pero okay lang naman sa akin kahit na hindi ko siya nakita kasi bago naman siya namatay yun naman din ang sinabi niya sa akin parang nagbibilin nga yung sakit sa pakiramdam parang tinalang yung kasama ko lagi niya akong kinukumport sabi nga niya buti ka nga sabi niya kaya mo sabi niya basta 3 pamilya ko na namatay na yun pagka
2017. Kaya hindi, pagka 2016 pa ako noon umuwi. 2015 namatay yung kuya ko. 2014 yung nanay ko. Pagka 2016 pa kasi nag-extend ako ng isang barko. 2016 ako umuwi noon. Di, yun na naman. Pagka 2017 January bumalik na ako kasi 2 months lang yung bakasyon ko. Tapos 2017 January, pagka ano na naman nun, pagka July katapusan, namatay na naman yung kuya ko. Kaya yun, grabe din yung ano ko, buti na lang mabait din yung amo ko. Inano din ako, ang ano nun ni madam, hindi daw ako pwede umuwi kasi walang kasama kasi 3 pa kami noon nagbakasyon yung isa namin kasama. Hindi pwede na isa lang yung matira. Pero ngayon, isa lang yung natira na kasama ko, pero okay naman. Parang nakakasama ng loob. Kaya okay lang din sa akin, naintindihan ko yun. Dali naman akong kausap ko. Basta okay lang, basta dasal lang ako ng dasal. Ayun. Pagka ano nun, 2018, saka ako umuwi. Tapos pagka 19, balik na naman ako, February. Tapos 19, 20, 23. Bali 3 years na naman. Nag-ano ako, nag-extend na naman. Pagka 3 years, after 3 years, umuwi ako. Tapos yun na nga, nag-COVID na ako. Nagplano na ako na sabi ko, mag-ano ako ng ano. Para hindi na ako babalik. Hindi na ako maghihirap. Sabi ko, hindi naman sa yayaman. Basta hindi ka lang ano, ang problema na, ay, saan ako bibili ng bigas, saan ako kukuha ng pagkita ng bigas, utang ako dito. Kaya lang yung ano sa akin. Kaya mo lang problema kung saan. Parang ang dali lang na, ay, bibili tayo ng ganito, bibili tayo ng ganito. Salamat sa Diyos na ginagabayan din ako ng ano, sa pamilya ko. Ay, ang haba-haba na ng kwento ni Lola niya. So, ito na nga. Pagpatuloy ko na nga ito nga. So, doon na lang muna yung kwento ko. Kaano lang ako, tuwing makakaano kasi ako ng medyo okay na sitwasyon. Medyo okay yung kalagayan ko dito. Bumabalik sa akin yung dati na naranasan ng nanay ko. Pero at least nung sa Manila pa naman ako, lahat naman ako sa kaya yun may dumaan kasi kaibigan ko yung tumatawa sa akin, akala na siguro nabubuang na ako nagsasalita. So hanggang dito na lang muna ito, tapusin ko na lang. So ito na yung ano ko, makita ko sa inyo yung ayan na yung naano ko, yan, ano ba yan, yan. So, hanggang dito na lang ang aking video. Hanggang sa susunod. Bye-bye. Salamat sa pakikinig.